Ito, matindi to. Finish na Discayas at iba pa. Pirmado na ni Cheese ang Subpinas. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024 at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon. At syempre bago natin makalimutan, huwag nyo muna kalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin sa Tunay na Kritiko para maging updated po kayo. Subscribe and click the notification bell pala. Ayan. Para maging updated kayo sa mga reaction videos na inilalabas natin about dito sa mga nangyayari dito sa Pinas, sa ating government, politics, etc. 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 So wag na natin pagtagalin, sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Good news po ito. Ayan, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macana. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang The General's Viewpoint. Ayan, syempre, suportahan natin yan. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe para maging updated tayo sa mga vlogs and reactions at mga balita na inilalabas sa atin ni General Macanas. The General's Viewpoint, pagpatuloy natin. Discayas, yung mag-asawang Discaya, Sarah and Curly. Discayas at iba pa, pirmado na ni Cheese ang mga subpuenas. Opisyal ng pinirmahan ni Senate President Cheese Escudero ang mga subpuena laban sa mga contractors na hindi dumalo sa nakaraang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control anomalies. Sa 15 contractors, 7 lang ang sumipo. Kaya minabuti ng committee na sundin ang motion ni Senator Bato de la Rosa na ipatawag ang mga absent contractors through a subpoena. Ayan, at kumikilos na ang ating mga Senado para imbestigahan yung mga yan, yung mga contractors na yan. Kabilang dito ang mga kumpanyang, number 1, Alpha and Omega General Contractor. Number 2, Para fraternity. Wawao Builders. Wawao Builders. 3, Sunwest Incorporated. Sunwest, ito yung pagmimiari pamilya ni Congressman Saldico. 4, Top Nuts Catalyst Builders. Number 5, St. Timothy Construction. Ito ata ang pagmamayari ng Madiskaya. Royal Crown Monarchs. MD Samidan Construction. Dami Highton Construction. Centerways Construction. At saka LRTK Builders. Dami. Inaasahan silang personal na haharap sa susunod na pagdinig upang sagutin ang mga isyong kinakaharap ng kanilang mga proyekto. Okay, so salamat Senator Cheese Escudero sa mabilis na aksyon. Ayun, nakakatuwa na kayo si Senator Cheese dahil ina-actionan niya na yung mga ganitong bagay. Di ba hindi katulad dati yung iniisip nga natin kay Senator Cheese na kay SP Cheese pala, no? Na ganun siya, hindi baka maging bias siya ganito. Pero ngayon ipinapakita na ni SP Cheese, no? Talagang kinikilusan niya na lahat ng mga ganitong klaseng issue. No, dapat naman talaga is ungkatin yung mga ganitong klaseng issue. Alam niyo dapat hindi naman talaga maaano yung mga yan mabubulilyaso Diba? Parang hindi naman sila dapat ipapatawag, wala dapat na mangyayaring ganyan. Kung hindi nagbaha, siguro sinisisi nila yung baha, no? Parang iniisip, no? Kung sino man ang magiging guilty dyan, di ba? Siguro iniisip niya, lang yan naman kasing baha to nagkabistuhan to. Siyempre, di inaasahan di ba? Buong akala natin is okay na lahat, wala nang problema. Tapos biglang ganyan ang nangyari. Dami-daming natitipak, dami-dami, lumubog tayo, di ba? Yung mga nagigibaan, di ba? Halos winasak ng baha, di ba?
Mantakin nyo, ang laki-laki ng pondo, tapos ganito lang ang nangyari. Parang wala lang nangyari. Di ba? Bina, nagkakaroon ka ng project, may project ka, ganito, ganto, ganyan. Bibigyan ka ng pondo, pero wala namang nakikita kahit isang hollow block. Kung may makita mang isang hollow block, giba agad. Wala pa akong na-monitor kung kailan ang next hearing. Basta sigurado, maraming sasabog na yung second hearing kasi yung una, initial lang yun, gathering of evidence. Ngayon, sinabi na ni Senator Marcoleta na maraming mangyayari sa second hearing na ito. So, pwena, pag hindi pa rin sila magpakita, ano nang susunod? Ano na ba? Contempt order na ba? O meron pang isa? Hindi, tsaka dapat naman talaga magpakita sila dyan eh. Kasi pag hindi sila nagpakita dyan, parang inamin nilang guilty. 'Di ba? Kailangan sagutin nila kung ano man yung mga issue na dapat na itatanong sa kanila. Hindi dapat nila yan iniiwasan. Palagay ko, contempt order nang susunod eh. Oh, malamang And ma-contempt I'm sure, marami na namang rason. Ano bang rason ng mga Diskaya? May prior commitment daw. Prior commitment. Yung iba naman nagkasakit. Yung iba nasa abroad daw. Kung ano-ano na lang dinadahilan. Talagang, tama yung kasabihan na may hangganan ang lahat. Grabe no, parang ito yung flood control project, parang ito yung ginamit no para umabuso. 'Di ba? Para yung maman. Grabe yung flood control project, parang sinamantala. Sinamantala 'yun. Siguro iniisip nila gaya nga na sinabi natin kanina, buong akala nila is baka hindi na umulan, hindi na bumagyo, hindi na magbaha. Eh kaso nga lang, 'di ba? Eh wala eh. Nagbaha. Siyempre, hahanapin ng taong bayan yan, di ba? Kung talagang meron talagang ginawa, kung meron talagang inayos, hindi tayo babahain. Di ba? Ayos na sana, walang problema. Kaso nga lang, nag-leak lahat ng mga problema. So yun na, doon na hinanap, doon na inopen lahat-lahat. Kala nila, tuloy-tuloy na ang ligaya nila. Piruin mo, 3 years, paniwalang presidente na may nagagawa ang mga flood control projects kaya ipinagmayabang pa niya. Oh, yung pa isa, 'di ba? Sinabi niya sa SONA niya ni PBBM na 5,000 flood control project ayos na. Parang siyempre sinabi niya sa lahat ng mga tao, parang ginarantya niya sa mga tao na hindi na magbabaha. Yun nga eh. Yun ang nangyari. Nagbaha, 'di ba? Sa hindi inaasahan palang pangyayari. 'Di ba? Kaya yun ang nagpasakit sa ulo ngayon ng mga 'yan. Kaya sila pinatawag, kaya sila ngayon nasa hot seat. 'Di ba? Parang buong akala nila is hindi mapapansin na matatapos etong mga taon na dadaan na, hindi na babahayan, hindi na lalaki yung baha. Yan kasi sinasabi ko sa inyo eh. Hindi lalaki yung baha na yan kung inasikaso nyo ng maayos. Kaso nga lang kung sarili nyo lang ang inintindi nyo, sariling bulsa lang, ay wala talaga. Mabubulilyaso talaga kayo dyan. Dahil kapag may nangyaring ganyan, is hahanapin at hahanapin niya ng taong bayan. Nakitang-kita naman kung paano magreklamo yung mga taong bayan eh. 'Di ba? Sa kabila ng pangako na ang flood control project ay naayos na, wala nang problema sa Pinas, biglang nagkaganito, nagsuffer lahat ng taong bayan sa baha. Tayo nalulunod tayo sa baha, ang mga kasangkapan natin nalulunod sa baha, samantalang yung mga nakinabang dyan, halos brand new, hindi nalulunod sa baha ang mga kasangkapan. Yung last year na SONA, yun pala, yun na yung mitya ng kanyang napaya. At ngayon, galit na. At nagmistulang masipag na ano. Kaya lang,
in fairness sa Pangulo, kahit yung masipag nag-inspect, si Tatay Digong noon, wala lang, nagmo-monitor lang eh. Malala nyo nung pandemic, halos araw-araw o 2 or 3 times a week, televised yan. Cabinet meeting, nagre-report yung mga cabinet, anong ginagawa. That's leadership. At saka kita naman natin nung pandemic, nung panahon ni Tatay Digong, talagang may takot sila kay Tatay Digong. Hindi sila gumagawa ng kahit na anong anomalya. Although nagkaroon ng anomalya noon, yung sa pamimigay ng SAP ba yun, di ba? Yung mga pinagdadaanan ng SAP, yung may mga, ayun nga, yung mga barangay-barangay official na nasabwat sa ganun, na parang 8,000 ang ibibigay tapos 2,000 lang napupunta doon sa beneficiary. Oh, 'di ba? Pero inaksyon na naman 'yon. Alam natin inaksyon na naman 'yon mga panahon na 'yon. 'Di ba? Kasi importante talaga is yung may takot lahat sa iyo ng mga tao mo eh. 'Di ba? Kasi kapag walang takot sa iyo, wala. Aabusoy yan. Katulad ngayon, 'di ba? Parang ang nangyari is inabuso. Inabuso yung administrasyon na wala namang problema 'yan. Parang relax lang, pa-chill-chill lang 'yan, o 'di ba? Hindi naman tayo papansinin yan kahit ano gawin natin. O, diba? Yun nga, umabuso. Ganyan ang nangyari ngayon. Siyempre, sino ba ang masisira ang pangalan? Unang-una ang masisira dyan ang pangalan, siyempre, ang Pangulo. Diba? Kasi siyempre, unang-una, nangako ka. Tapos, in-announce mo. Nung in-announce mo, biglang nagkaganon ng resulta, palpak. Siyempre, mapapahiya ka talaga. Diba? Yung presidente natin, yung first 3 years niya, wala lang, tanggap-tanggap lang siya ng report. Paniwalang-paniwala naman siya kasi nga, basically talagang mabait daw. So yun ang kanyang weakness, yung sobra niyang bait, yung sobrang tiwala. So pagdating ng report, naniniwala, kasi ngayon, wala na. Sobrang sipag niya niyang mag-inspect na in fairness, maganda naman. Yung kanyang isumbong sa Pangulo apps, effective yun. So sana ginawa pa niya nung una. Ayun nga eh. Sana ginawa na lang ni PBBM nung una pa eh. Hindi na ipinaabot na 3 years eh. Kasi syempre iisipin ng mga tao yan eh. Bakit nung unang 3 years mo, hindi mo agad inaksyonan yan? Sana hindi na tayo nagsayang ng pera, hindi na nagkaroon ng problema, 'di ba? Kasi 'yun ang magiging butas lang din sa kanya eh. O pero ngayon sige, maganda yung ginagawa niya na na pinananagot yung mga dapat managot diyan. Iniisa-isa niya na 'yan o pinagsasabay-sabay niya na lahat 'yan. No? Maganda ituloy-tuloy niya lang yung ginagawa niya, 'di ba? Pero mas maganda pa rin, no, si PBBM kung kumikilos na rin talaga. Is mas maganda palayain mo na, tumulong ka na lang sa pagpapalaya kay Tatay Digong. Hindi talaga mga katunay, di ba? Tumulong na lang siya sa pagpapalaya kay Tatay Digong para medyo humupa-hupa yung tensyon sa taong bayan. Parang wala siyang plano na labanan ng korupsyon nung una. Kasi nga, binuwag niya yung PACC. So kung nandyan sana yung PACC, Presidential Anti-Corruption Commission, yun na sanang nag-investigate. But sa naintindihan ko parang ongoing na investigation, hindi lang niya sinasabi kung sino yung nag-iimbestiga. Kasi mayroong article ng bilyonaryo, nabasa ko kanina, galit na galit ang Pangulo. Gusto niyang makulong yung hari ng Ghost Project Scheme. Oh, yun o. So, pinapa-imbestigan niya. Hindi, halimbawa, yung hari ng ghost na yan, scheme na yan. Eh, kung malapit, payag ba? Di ba? Isa kasi pag malapit sa'yo, parang, ay, anong gagawin ko? Pero kung sakaling magawa niyo, kahit malapit, naku, talagang nakakabilib. So, sino kayo nag-imbestiga? I hope, iba ang nag-iimbestiga. Yung mga trusted nyo siya, basta huwag lang DPWH ang mag-imbestiga kasi nga kasamahan nila yung na-involve eh. Hindi pwede sila jam. Dapat ibang tao
Yes. Yung walang sinasanto. Kaya kung tunay na determinado ang Pangulo na panagutin ang mga kontraktor, mga DPWH official na yan, and including politicos, dapat independent. Kaya nga, Kumbaga ito pagsubok sa Pangulo to dito malalaman talaga kung talagang kaya niyang gawin talaga. Kasi sigurado may masasagasaan siya dyan 'Di ba? Sigurado yan, may close sa'yo, 'di ba? Diyan malalaman kung gaano talaga siya katikas. No, kung wala siyang kinikilingan. Kasi kung ikaw nag-iimbestiga kasi sinisimulan mo na yung investigasyon na yan sa lahat dapat yan. At kailangan nga, sinasabi nga ni General Macanas, wala kang kinikilingan dyan. Wala kang inaanuhan dyan. Kung gusto mong maging transparent. Kaya ang tanong dyan, paano kapag mga nasangkot, close sa kanya, o kilala niya, is kayanin niya kaya? Na ikaw matanggal ka sa pwesto, o makulong ka, ganito, ganyan. Yun ang tanong doon. Dalawang kongresista, saludo ako sa kanila. Congressman Abante and Congresswoman Leila de Lima. They are calling for an independent body to investigate para hindi daw mabahiran sa bias yung gagawin ngayon ng Kongreso, iimbestiga nila. Wala yun. Sayang lang yun. Pero independent ang mag-imbestiga. Yes. Kung gusto natin, mabuti pa si Congressman Libeste on his own. Hindi lang daw minsan yung pag-offer sa kanya ng bribe. Dapat talaga yung mag-iimbestiga dyan, yung wala koneksyon. Makailang beses daw, sabi niya. Kaya siguro, nung nakailang beses ng yun, nabuo yung plano, i-set up entrapment, ayun, huli. Nakakakulong na ngayon district engineer ng DPWH at sasampa na ng kaso bukas. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024. At syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.